Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay kasama si Nathan sa isang ospital sa Quezon City na puno ng misteryo at kababalaghan? Huwag basta maniwala sa mga bulong-bulungan, pero sa gabing ito ating sisilipin ang kwento ng mga kaluluwang hindi matahimik at ang nilalang na nagtatago sa dilim. Maghanda na sa isang kwento ng paghahanap at pag-asa kung saan ang bawat hakbang ni Nathan ay puno ng panganib at ang bawat pahina ng lumang libro ay may taglay na sumpa. Abangan ang mga susunod na mangyayari at tuklasin kung paano magbabago ang kapalaran ni Nathan sa ospital na ito, ang Ospital ng Kamatayan. Sa gitna ng maingay at abalang lungsod ng Quezon City, natagpuan ni Nathan, isang masigasig na litratista, ang sarili sa harap ng isang lumang gusali. Ang abandonadong ospital na balot ng mga tsismis at kababalaghan. Ang mga kwento ng multo at di maipaliwanag na pangyayari ay hindi na bago sa kanya. Ngunit ngayon, haharapin niya ang misteryo nito ng personal. Bago pumasok, kinumpronta si Nathan ni Kuya Alex, ang matandang manggagamot na may mabigat na ekspresyon. Nagbabala tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa loob ng ospital at ang pagpakita ni Reyna, isang nilalang na puno ng misteryo. Ingat ka, Nathan. Hindi biro ang mga nagaganap doon, ani Kuya Alex, ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala. Sa kabila ng takot na gumagapang sa kanyang katawan, binuksan ni Nathan ang kalawanging tarangkahan ng ospital. Ang kanyang backpack na puno ng kagamitang pangkuha ng larawan ay tila nagbibigay ng kaunting seguridad. Kailangan kong gawin ito, bulong niya sa sarili habang pilit niyang tinatapangan ang loob. Habang unti-unting nilamon ng dilim ang paligid, naramdaman ni Nathan ang biglang lamig na bumalot sa kanyang katawan at ang bawat hakbang papasok sa seklusyong parte ng ospital ay nagdulot ng masidhing kilabot. Ang bawat yabag ay tila may kasamang bulong ng hangin na nagpapalakas sa kabang nararamdaman niya. Ano kaya ang naghihintay kay Nathan sa madilim na pasilyo ng ospital? Magtagumpay kaya siya sa kanyang misyon o may iba pang kababalaghan ang magpaparamdam? Sa gitna ng madilim na pasilyo na tanging liwanag lamang mula sa kanyang flashlight ang nagbibigay liwanag, inilabas ni Nathan ang mga tsokolate mula sa kanyang backpack. Iniaalay ito sa hangin na tila may kausap na hindi nakikita. Reyna, narito na ang hinihingi mo. Wika ni Nathan, ang kanyang boses ay halo ng pag-asa at pangamba. Habang naghihintay sa katahimikan, napansin ni Nathan ang unti-unting pagbabago ng amoy sa paligid. Ang pamilyar na halimuyak ng sampagita ay kumalat sa hangin, isang senyales na hindi siya nag-iisa. "Andyan ka na ba, Reyna?" tanong niya. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa dilim. Lumitaw si Reyna mula sa kadiliman. Ang kanyang mahahabang itim na buhok ay tila umaalon sa hangin at ang kanyang katawang lumulutang ay nagdulot ng panginginig sa katawan ni Nathan. Ngunit buong tapang niyang inabot ang tsokolate sa nilalang. "Tulungan mo ako, Reyna," pakiusap niya. Ang kanyang kamay ay hindi nag-aalinlangang iabot ang kanyang alay. Ngunit ano nga ba ang kapalit ng tulong ni Reyna? At handa nga ba si Nathan na tanggapin ang anumang kondisyon na hihingi ng misteryosong nilalang na ito? Isang kasunduan ng malapit ng mabuo at may presyong kailangang bayaran. Habang tahimik na kumakain si Reyna ng tsokolate, binuksan ni Nathan ang usapan tungkol sa isang lumang libro na may kapangyarihang magpagaling. "Kailangan ko po ang libro para kay Kuya Alex at sa Lola Faye ko," paliwanag niya. Malubha po ang sakit nila. Ang mga mata niya ay naglalabas ng desperasyon habang kinukwento niya ang tungkol sa kanilang pinansyal at kalusugang problema. Ang hangin sa paligid ay lumalakas at sa di kalayuan, maririnig mo ang mahinang pag-iyak ng mga kaluluwang naglilibot sa ospital.
Nakikiusap po ako, Reyna. Ang tinig ni Nathan ay nanginginig sa takot at pag-asa. Kailangan ko po ang libro para sa lunas ng aking Lola Fe. Sa ilalim ng malamlam na liwanag na nagmumula sa kanyang flashlight, nabalot sila ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang malalim na paghinga ni Nathan na naghihintay ng sagot mula sa enigmatikong nilalang. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila oras sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagbigay ng tugon si Reyna. Ang kanyang boses ay parang echo na nagmumula sa lahat ng direksyon ng madilim na ospital. "Papayag ako sa iyong hiling," sabi ni Reyna. "Ngunit kailangan mong magdala pa ng mas maraming tsokolate." Sa narinig, agad na inilagay ni Nathan ang natitirang tsokolate sa kanyang backpack na ngayoy magiging lalagyan ng mga susunod pang ibibigay niya. Naramdaman niya ang bigat ng lumang libro sa loob ng kanyang backpack at ang bigat na yon ay nagpabigat din sa kanyang balikat. Ang pagkakaroon ng libro ay nagdala ng panibagong pag-asa kay Nathan, ngunit hindi niya alam na ang simpleng kasunduan na ito ay magdadala ng mas malalim at mas madilim na kapahamakan. Ano kaya ang magiging kapalit ng kanyang hiling at handa kaya siyang harapin ito? Sa isang madilim na sulok ng lumang ospital kung saan ang katahimikan ay binabasag lamang ng patak ng tubig mula sa tumutulong gripo, marahang binuksan ni Nathan ang lumang libro na kanyang napagtagumpayan. Ang mga pahina, puno ng mga sinaunang simbolo at sulat, ay nagdulot sa kanya ng panibagong takot at pagkamangha. Para bang bawat letra at guhit ay may sariling kwento ng sakit at pagdurusa na nakaangkla sa madilim na nakaraan ng ospital. Napagtanto ni Nathan ang malalim na kaugnayan ng mga simbolo kay Reyna at sa mga kwentong bumabalot sa ospital. Bawat pahina ay tila isang pasilyo sa nakaraan na naglalaman ng mga kwento ng mga taong dumanas ng hindi maipaliwanag na paghihirap. Sa gitna ng kanyang pagtuklas, inabot ni Nathan ang huling piraso ng tsokolate kay Reyna bilang pasasalamat. Tila ba ang simpleng gawaing ito ay nagbigay ng liwanag sa kadiliman ng lugar. Nang may pag-aalangan, naghanda siyang lisanin ang ospital. Bitbit ang libro na naglalaman ng pag-asa para sa kanyang Lola Fe. Ngunit ang pag-asang yon ay may kaakibat palang panganib. Sa kanyang paglalakad palabas, bigla na lang naramdaman ni Nathan na parang may mabigat na kadena ang kanyang mga paa. Tumingin siya sa kanyang backpack at sa hindi maipaliwanag na dahilan nawala ang lumang libro. Sa isang iglap, bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang katawan ay nanghina at ang kanyang isipan ay naguluhan. Ang mga anino na dati-rati kanyang mga kasama sa photography ay tila nagiging mas madilim at nagbabadya ng panganib. Hindi niya maunawaan kung paano, ngunit na-overpower si Nathan ng isang hindi nakikitang puwersa at dumanas ng kakilakilabot na pagbabago. Ang kanyang katawan, na dati puno ng sigla at lakas, ay tila nagiging bahagi na ng abandonadong ospital. Ang bagong anyo ni Nathan, na ngayon ay kabilang na sa mga kaluluwang hindi na makakalaya, ay nagsilbing babala sa sinumang mangahas na tuklasin ang mga lihim ng ospital sa Quezon City. Isang lugar na hindi lang tahanan ni Reyna, kundi pati na rin ni Nathan at ng iba pang mga kaluluwang nagdusa sa parehong kapalaran. Ang kwento ni Nathan ay hindi pa tapos at ang kanyang bagong anyo ay naghihintay na madiskubre ng susunod na matapang na kaluluwa. Ano kaya ang mangyayari sa susunod na yugto ng kababalaghan sa ospital ng kamatayan? Sa huli natutunan ni Nathan na ang pagtawid sa mundo ng kababalaghan ay may kapalit na hindi inaasahan. Salamat sa pakikinig. Mga ka-Creepy Pinoy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakakilabot na kwentong Pinoy. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli mga kaibigan, tandaan, sa bawat sulok ng dilim, baka may matapang na kaluluwang katulad ni Nathan ang nag-aabang.
o baka ikaw na ang susunod. Goodbye at mag-ingat ka. Palagi.